Hi guys! Good morning! So it's our 4th day here now in South Korea at yan, nakagayak na tayo kasi today, chill lang yung chill lang yung pupuntahan natin. Gawa nga ng Sunday ngayon, hindi talaga kami nag-book nung mga attractions na for sure maraming pipila. Ang gagawin natin ngayon, pupunta lang tayo sa may Dongdaemun, tapos maghahanap lang tayo doon ng mga parang market kasi it's Sunday. Nakita namin sa Google na merong ngayon, parang merong mga ukay ganun. So mag-uukay tayo today. Mas mura daw kasi pag dun bumili, compare pag bumili ka sa mga Hongdae, ganyan, sa Myeongdong. So, tignan natin. Mamaya update ko kayo kung saan tayo makakarating. Bye! Hi guys! So, nandito na kami sa Dongdaemun Design Plaza or also known as DDP. Sobrang lapit lang nito sa hotel namin. Isang station lang siya. Anyway, so dito lang tayo magsistay. And ito na pala yung mga ukay guys. Ang dami dito sa kahabaan yan. After mong makalabas dun sa station, marami kang makikitang ganito. Anyway, ang napansin ko lang dito guys, yung mga damit nila ang mahal. Balaksan na namin ang asawa ko, dito na kami bibili ng puffer kasi baka mas mura, ganyan, at ng mga wool coats. Kaso lang, it turns out, mas mahal sila kesa pag dyan ka bibili sa Philippines. Dito nag-range sila ng 3,000 to 5,000, depende sa design at sa quality nung nung coat. Sa Pilipinas, nakuha ko lang yung puffer ng asawa ko sa may Coats Manila ng 1,299 lang. Tapos yung wool coat ko naman, nakuha ko lang yung sa Live sa Mine, ganun. So yun, heads up lang. Hindi mura yung mga dito, yung mga panglamig. Pero meron kami mga nakitang warmer sa may Daiso kahapon. Nasa 5,000 Korean won lang sila per piece. Yun, mura, pero hindi kami bumili kasi nakabili na kami ng Heattech sa may Uniqlo. Nag-invest talaga kami ng Heattech guys. Parang yung Heattech ko, 4 na top, tapos sa bottom, or yung tights, 2 Heattech yung nabili ko na ultra warm. Pero guys, yung Heattech na yon, kahit Uniqlo sila, kulang yun pag nag 7 days ka dito. Ilang days lang yun, ito 2 Heattech na yung gamit ko. So yung ginagawa namin, inuulit-ulit lang namin yung Heattech. Kasi never naman kami pinawisan dito. Tapos bumili din kami ng Heattech na socks. 2 sa akin na pair, 2 ding pair sa asawa ko. Pero guys, walang ambag yung Heattech na yun, no? Walang ambag yung Heattech na socks. Hindi ko siya naramdaman. As in, mas gininaw pa yung paa ko nung gamit ko yung Heattech ng Uniqlo. Kaysa sa normal na medyas ng Burlington na makapal. Ganun. Mas okay pa yung Burlington na makapal at mas mura. Kasi 3 pares ng 300 lang ata. Yung sa Uniqlo, 299 ba? 249 each pair. So, yun lang. Yun lang yung advice ko sa about sa mga OOTD namin dito. The reason why nag-invest din pala kami ng Heattech kasi nga, hindi lang naman namin siya ngayon gagamitin, guys. Baka pag nag-Japan din kami or iba pang malalamig na lugar, ganyan, at least ready na. At nabili lang namin yung mga Heattech namin, guys, habang 11/11 sale. Imbis na 990 namin nakuha yung ultra warm na Heattech, nakuha na lang namin siya ng 790, which is kapresyo lang niya yung Heattech na normal na hindi extra warm. Itong gloves guys, sa Hong Kong pa namin ito nabili. Tinatanggal ko siya kasi hindi ako makapagpindot ng screen. So yun lang, so kakain lang muna kami after namin mag picture dito sa may DDP. Yan ang itsura ng DDP, so picture perfect siya. Magandang umaura-aura dito. And I'll see you later guys, bye! Kakain kami dito sa may Korean na naman siya. So, papakita ko na lang sa inyo. So, ayan siya. Tapos, ito yung mga menu. Ito yung kukuhanin namin, which is 43,500. Kakatapos lang natin kumain, guys. Then, after natin kumain, pupunta tayo sa Dongdaemun History and Culture Park. But before that, syempre, kailangan mo natin mag-picture dito. Yan, kasi yan yung mga nakikita ko sa mga Instagram na na picture perfect spots dito sa may DDP. Hi guys, so tapos na kami mag picture dun sa famous na spot dito sa may DDP.
Then, ngayon, papunta naman kami sa may Dongdaemun History Museum. Nandito na kami sa may Dongdaemun History Museum. At sobrang lamig. So, nag-heat pack na naman kami. And again, bumibili lang kami ng heat pack sa may GS25. Yung GS25, yung parang 7-Eleven nila dito. Annyeonghaseyo. Wow. Can I? Alright, thank you. Alright, so kala namin bawal yung camera kasi may sign doon na camera, pero feeling namin flash yun. Free of charge nga lang pala yung entrance dito, mga sis. So, wala kayong kailangan bayaran. Hi guys! So tapos na tayo dun sa Dongdaemun History Museum. Punta naman tayo sa Yungin-Jimun Gate. Hi guys! Bago pala kami makarating dun sa gate, pwede mo na palang daanan tong Cheonggyecheon. Isa to sa mga famous na river dito sa may Seoul, South Korea. Sobrang nakaka-relax dito. Alam mo, dito ko lang tatambay. Tuwing gabi may mga ilaw pa dito sa part na to. Pero ngayong 1 PM naman guys, ayan, may mga performer. Hindi lang kami sure kung pag gabi ay may performer din. Pero ang daming tumatambay dito. Tapos nakabreed lang sila sa araw. Kasi gawa nga ng sobrang lamig. Tapos na kami mag-picture-picture guys dito sa Cheonggyecheon River. Diretso na kami ngayon dun sa gate. Gate. Ang hirap kasi yung banggitin. So diretso na kami dun sa gate. Walking distance lang. Kahit yung buong araw nyo dito kayo sa Dongdaemun guys, okay siya. So sulit. Yung 7 days guys namin na binook dito sa Korea, sulit siya kasi hindi kami nagmamadali. Tulad nito, buong araw lang namin sa Dongdaemun, ganun. Halos napuntahan na namin lahat yung attractions dito sa Dongdaemun. On our way pala dito guys, merong mga bukas yung mga ukay, so dinaanan namin. Guys, hindi naman mura. Yung tipong sa Pilipinas, wala namang like yung nasa bangketa lang, tapos worth 800 na ukay na damit. Walang ganun sa Pilipinas, di ba? Pag ukay sa atin, minsan 30 pesos lang, 50 pesos. Dito hindi. 800 pesos sa pera natin, mga sis. Tapos yung damit, hindi na siya, ukay talaga, no, love? Oh. Kasi parang 10,000 Korean won each. So 10,000, magkano na yun? 400. Yung 5,000 Korean won, 200 plus sa pera natin. So, nag-exit na agad kami ng asawa ko. Kasi hindi kami natuwa sa presyo. Gusto ko kasi bumili ng wool coat. Pero yung wool coat nila guys, bangketa lang siya. 3,000 pesos sa pera natin. So, dyan na kayo bumili ng mga coats nyo guys. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi magsisisi talaga kayo, walang mura dito sa Korea. Nakakasilaw yung araw. Yung araw dito parang props lang. No? Pang-balanse siya ng lamig, pero wala talaga siyang gaanong ambag kung hindi sunlight, ganun. Guys, so finally nandito na tayo kay Yungin-Jimun Gate. At sobrang lapit lang yun dun sa mga pinuntahan natin kanina, yung museum tsaka yung Cheonggyecheon. So nandun lang sila, parang mga 10 minutes walk lang yung from here to museum. Tapos 3 minutes lang from here hanggang dun sa river. Sa paglabas mo sa tren, ayan yung station. Ayan na siya agad. O, diba? Oo nga pala guys, hindi siya pwedeng pasukan nga pala. Madalas yung mga nagpipicture doon sa kabilang kalsada para mas makuha nila ng mas maganda yung itong place na to. Kung gusto yung makakuha ng magandang picture, tawid kayo ng kalsada, then you're good to go. Guys, feeling namin ang ganda tumambay dun sa fortress. Kasi may araw. Ay, malamig. Kailangan natin ng araw. Tawid lang tayo ulit. Diyos ko, may hike pala dito. So, kailangan natin umakyat guys. Saglit lang naman to, siguro mga 20 meters, 10 meters. Mga 10 meters lang, no? So, ayan guys. Charot lang pala yung 10 meters. Woo! Eme lang pala yan guys. So, akyat na tayo kasi hindi naman tayo laging nandito. Guys, sobrang ganda dito sa taas. Kaso mataas. Pero kaya naman ng mga tuhod natin to. Tignan natin yung kabilang side at yung kabila doon. Kung ano yung itsura. Yung nasa kabila guys ay kalsada. So ito lang pala siya.
Literal siya na ito lang. Punta naman tayo dun sa kabilang side niya. Tignan natin kung ano yung meron. So guys, as per Bennett, dire-diretso daw to. So kung gusto yung mapagod, go. Pero kami baka bababa na kami dito. Kasi if ever man daw na dediretsuhin namin to, dadaan lahat namin yung gate. Gate is yung katulad nung kanina na ano, na parang palas-palas. Hi guys, good evening. So we are here finally sa Itaewon. At ang napansin lang namin dito guys, puro nga sila bar. Pero meron din naman mga establishment na hindi maingay. Kaso nga lang, yung mga establishment na yon like to, convenience store, ganyan. Pero yung mga nakapalibot sa kanya guys, as in pang party-party talaga siya na ano, na place, ganon. Ikot lang kami dito, titingnan namin kung dito kami kakain or sa Namdaemun Night Market. Pag meron kami nagustuhan dito, dito kami kakain. At pag wala, na-transfer kami sa Namdaemun. Hi guys, so feeling namin nandito na kami sa pinakadulo nitong parang walking street dito. Maikli lang siya, no? Siguro, sa mga looban. Sige, check na natin. So, check din namin yung mga nandun sa looban na mga na mga store. Pero so far, dahil siguro hindi kami pang bar ng asawa ko, hindi kami magsastay dito. Kasi kami mahilig sa bar. Mahilig kami sa mga restaurant. Sa mga restaurant na mas payapa, ganun, mas peaceful, ganun, mas relaxing. Kasi doon kami nare-relax. So, balik lang tayo dun sa dinaanan natin kanina. Ito yung dinaanan namin kanina na sobrang liwanag. Uy, nag-open na tong isa. Bukas na siya ng ilaw. Siguro mga 5 PM nagbubukas or 6 PM, no? Hindi talaga siya, panggabi talaga siya. Hindi siya pang umaga. Hinahanap lang namin yung way papunta dun sa parang looban. Check pa namin. And guys, ito ata yung store na ginamit na pang shooting dun sa Itaewon class. Hindi ko sure kung ito yon, pero meron kasi siyang mga picture ni Park Seo-joon. Hindi, cartoon pala. Cartoon ni Park Seo-joon. Medyo makalat lang. Ewan ko ba't makalat. Pero ayan ay yung mga pictures. Medyo maliwanag lang. Malapit na siya sa main road. Tapas bar. Wow. So guys, dito pala sa place na to nangyari yung tragedy na maraming namatay na kabataan before or last 2 years ago sa Itaewon. Let's pray for their souls. Para oo nga. Ayan, so nangingilabot ako. Nangingilabot tayo sis. Hindi lang halata kasi naka-coat, pero dito nagsa-start yung kilabot ko hanggang dito. Anyway, dito sa alley na to, nandito yung yung parang tribute sa mga namatay before. So, let's pray for their souls. At sana hindi na ulit mangyari. Guys, look. Tapos meron siyang nakasulat na ganito. May mga foreigners din pala na namatay. Oh, may mga Japanese. Grabe. Hi guys! Hindi kami nakapunta sa may Namdaemun kasi sarado pala siya tuwing weekends. So what we did, pumunta na kami sa may Myeongdong. Ang daming kainan dito guys, puro street foods. And ang daming store. So pakita ko sa inyo. So ayan yung itsura guys. Meron mga stores. Hindi ko sure kung ukay ba itong mga to. Hindi ko sure kung ukay itong mga to or brand new ba yung mga yan. Pero daming stores, no? Wow. Mas mas buhay. Ganon. Sale. Oh, okay. Tingnan namin guys kung dito kami kakain sa mga street foods or kain na lang kami sa mga restaurants. Kasi ang mahal ng food guys. Alam niyo yung isang lobster lang na sobrang trending sa mga Korean videos or food vlogs. 20,000 Korean won. Mangami. Grabe. Mahal siya. Antay ko lang yung asawa ko na mag-aya kung saan niya gusto kumain. Taya ako. Tay. Oh, Pop Mart! Let's go, Pop Mart.
nakita. May nakita akong Pop Mart mga sis. Tara, dito tayo sa Pop Mart. Hi guys, so ito yung una namin kinain dito. 5,001 for this one. Try pa tayo ng iba na abot kaya ng budget. Hi guys, so second try. Actually, trinate ko na siya kasi pang TikTok. Anyway, so this is cheese kimchi rolled pork belly. Ito yung lasa niya, yung mismong samjang. Ang itsura niya. Yes. Meron siyang kimchi, meron siyang gulay, at pork belly. Try it again. This is going to be our third food. 10,000 Korean won. Ano siya? Deep fried and braised chicken. Ang dugyot na kinakain. So, guys, ito yung in-order natin. Ang lagkit. Mukha siyang matamis na matamis, but pag trinay mo siya, hindi siya matamis. Let's try. Ito guys, tokpo ko siya na crispy. So, para siyang niluto muna. Ganun. Matigas yung outer niya, tapos malambot siya sa loob. So far guys, nagugustuhan namin yung mga food dito sa may Myeongdong. Nga lang, medyo mahal, no? So, katulad nito, 400 pesos to agad guys. So, let's stop.